Isa po siya sa mga elder po natin ng church. Hallelujah. Kayo po ba'y natutuwa na ako'y nakita nyo ngayon? Si Daddy Bishop po ay magsasalita po sa Jesus the Good Shepherd. So kaya po ako yung nandito ngayon. So sa mga nabigla, di naman po kayo magsisisi, gwapo pa rin. Pampagising lang po, no? Okay. Alam ko po lahat po tayo excited kasi po ang hirap po yatang gumising ng maaga. At praise God, kapag po ikaw ay nagising, ibig sabihin po no, nakatulog ka. So ibig sabihin din doon, kapag ikaw ay nagising dito, nakatulog ka. Okay, so bantayan po tayo. Mahirap kung ako'y nakatulog habang nagsasalita. Ano? Okay na po kayo dyan. So, wag po kayo matulog. Sa akin po, kapag ako'y nagsasalita, okay lang po sa akin na matulog kayo. Provided, dapat po may unan kayo. Okay? So, para po alam ko na matutulog po kayo. Kasi yung iba, ginising yung anak, "Anak, oras na, punta tayo ng church. Malilate na tayo. Nay, wala pa akong tulog. Pares tayo. Tara sa church. Doon na tayo matulog." No? Ginawan tulugan ng church. Okay? Sana wala pong ganito dito, no? Tayo po ay nagse-celebrate ng kabutihan ng ating Panginoon. The reason why we are here, alam po natin, kumilos po ang Panginoon sa buhay natin. Amen. No, ito po yung dahilan ko bakit tayo nagsama-sama right now, no, sa oras pong ito. Hindi dahil to yung gusto nyo, dahil hindi na kayo nakatulog, kaya nandito na kayo na first service, o hindi dahil iyan ang paborito nyong upuan, kapag first service kayo ay walang kumukuha. Hindi po yan, no. Tayo po ay nandirito because we want the Lord to be glorified. No, sa buhay po natin, gumawa po ng kamanghamanghang bagay ang Diyos sa buhay natin, marapat lamang po na tayo po ay maglingkod, sumamba at magbigay ng kabutihan din sa ating Panginoon. God, ayaw niya, no, hindi niya kailangan no, yung mga pagpapala natin. I am to mention it financially. But what the Lord longs for us, yung pong i-prioritize natin siya sa buhay po natin. Mag-focus po tayo no, sa unang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin at kapag alam po natin na ang Diyos ay sobrang pagmamahal niya sa atin, no, as He described sa cross, sa Calvary cross, nawa ganun din po tayo whenever we come in this church. Amen. Yung pong topic po natin this September, no, by the way, Merry Christmas po and Happy New Year. At masaya po, no? Kasi po, naririnig na natin at napapanood na natin si Jose Marichan. Okay? So, I believe this 2023, marami pong good news ang Panginoon. Hindi lamang po dahil malapit na dumating ang Pasko, kundi maging sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos ay matututunan natin kung gaano kagubuti ang Diyos sa buhay po natin. So this September, pinag-uusapan po natin is to overcome spiritual or as we overcome no, the evil in these days, overcoming evil in these last days. We are living in the last days. Kung si Satan, alam niya na nakokonti na lang ang oras niya at ma-judge na siya. Sana po, tayo pong lingkod ng Diyos ay alamin din po natin na tayo ay limited na rin yung oras natin. Kung si Satan limited, nagdo-double time siya. We are living now in the last days. Limited na lang po yung oras natin. Mag-double time na rin po tayo in serving and worshiping God. Hallelujah. No, kaya tinuruan po tayo the first Sunday, yung overcome false doctrines. No? Ang demonyo po, actually, gusto niya na ilihis tayo sa doktrina. Kasi alam ng demonyo, kapag meron tayong tamang doktrina, nagiging maganda rin at husto ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya kapag medyo hindi kumbaga, yung doktrina hindi klaro sa iyo, yun ang gusto ng demonyo eh. Para marami kang iisipin na iba. Okay? Alam mo, kapag ang pag-ibig mo, hindi yan klaro sa misis mo, naghahanap ka ng iba. Kasi gusto mo yung klaro. Hallelujah. No, kaya ikaw naman, misis, para klaro yung pag-ibig mo, i-prioritize mo naman siya. Okay? Kaso ganito po
Sa segue lang po ako, no? Kasi this is a false doctrine. Minsan po nasa babae din eh. Kasi nung siya liniligawan, naka-crop top tawag doon? Okay? Aba, nung nag-asawa na, naka-duster na lang. No? Dati, naka-tights, no? Tights ba tawag doon? Leggings. Okay? Talagang, pag nagbihis, kapag alam niya na darating na yung magiging mister na nung sila ay nandun pa sa boyfriend and girlfriend relationship, naliligo. 2 hours before ng date, ready na. No? Talagang, hindi lang naligo, 2 beses nag-shampoo, nagsabon. Hindi lang yun, ginamit pa yung detergents na dati Johnson's lang, no? Pero ginamit yung detergents na galing US, na matagal-tagal nang in-stock. Ginagamit lang para sa kanya. Nang nag-asawa na. Okay. That is the same thing sa pag-aaralan natin today, no? Sa una lang mainit, but later on, nagiging malamig na. Okay? So, it's a false doctrine. Kaya nga po, nais ng Panginoon ay pag-aralan po natin ang salita niya upang hindi po tayo malihis sa katotohanan. No, ganun din po yung to overcome worldly culture. No, sa mundo po kasi, by the way, we are living in this world. Pero hindi po tayo para dito. We are citizens of heaven. Amen. Hindi lang po tayo citizens of heaven. We are God's ambassador. If we are God's ambassador, meaning, pinadala lang po tayo dito sa lupa to speak for His word, for His plans. No? Nag-represent lang po tayo. We are God's ambassador on earth. Ibig sabihin dito, we are not living in this world. Meron lang tayong mensahe at soon babalik tayo sa langit. Amen. So, hindi po dapat natin mahalin kung ano man yung mga bagay dito sa mundo. Dahil kapag ikaw ay nagmahal, you started to love the things of this world. Then, you started to remove your love sa ating Panginoon. Dalawa lang po yan eh. Hallelujah. So, kung alam niyo po na hindi po tayo magtatagal dito sa lupa, ba't niyo po pagbibigyan ng maraming oras yung mga bagay dito sa mundo? Hallelujah. Kung yan ay hindi mo rin mapapangasawa, huwag ka nang magtagal. Hallelujah. Hindi ko sinasabi na kapag matagal ang engagement, matagal nagluluwat ang pagsasama. Kami po, mga 8 days lang po yung engagement namin ng aking asawa. 8 days. Pero we just celebrated our 25th wedding anniversary na. Okay? Wag po kayong papalakpak. Kasi po, palakpakan niyo po sarili niyo. You stay with your wife. Hallelujah. Yung nangako ka kay Lord, hindi ka nangako sa tao. Kasi ang prinsipyo ng marriage is the principle of God. He authored the marriage. No, kaya yung lahat ng pinagsama, lahat ng kinasal, hindi ka nangako sa tao. Nangako ka sa Diyos. Kasi siya po yung gumawa niyan. Kaya palakpakan mo sarili mo kung yan pa rin. Nandyan pa rin. In love ka pa rin sa mister mo at sa misis mo. Daming nalungkot. Ayun, buti na lang, meron sa likod. Yung pumaklapak ata, bagong kasal lang eh. Hallelujah. No? Kaya nga, this is the culture of this world. Kapag luma na, palitan! Hallelujah. Sa Lord, walang luma. Maging sa langit, hindi luma yung katabi mo. Bago yan, it's fresh. Amen. Kaya nga po, patuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So pag-uusapan po natin right now to overcome spiritual complacency. Hallelujah. No, sabi po ng dictionary, yung complacency po na-associate po yan sa pagiging lazy and sloth. Yung pong sloth, meron pong hayop na sloth, yung parang unggoy po siya, kung kumilos, mabagal. At hindi po siya kumakain araw-araw kasi po mabagal din siyang kumain. Okay?
mabagal din po yung metabolism. Lahat po yata ng bagay doon sa hayop na sloth o yung animal na sloth ay mabagal. Okay? So, it's actually a self-satisfaction. Kapag pumapasok po yung complacency, ibig sabihin po, nagiging satisfied ka na sa mga ginagawa mo. And they feel that they do not need to do anything about situation. No, wala nang gagawin. Okay na yan. No, parang yung in-announce na meron tayong 70th anniversary at meron tayong t-shirt, kaya order now. Pero yung iba, next month na lang. Hindi naman mauubusan eh. Okay? Dumating yung deadline, nagmamadali, no, nakakalimutan pa, o walang tuloy t-shirt. Ay, yung iba, umaasa na lang sa raffle. Hallelujah. Okay? So, it's actually being happy with yours or your oneself and unconcerned. Ibig sabihin, kung ano yung resulta na ng ginawa mo, okay na yan. No, parang ito, sa pamilya, as long as buong pamilya natin, okay na yan. No, as long as there is love within your home. Hallelujah. Hindi yung napoprovide mo lang yung mga bagay para sa mga anak mo, okay na yan. Father na ako. No. The most important thing, linulong ng mga anak, hindi yung provision mo, yung attention mo, yung oras mo at pagmamahal mo sa kanila. Hallelujah. No? At yung hindi lang po yan na-associate sa laziness, sa procrastination din, no? Yung pagpapaliban o pagpapabukas, no? At ang Tagalog niyan is kampante or katamaran. Hallelujah. Alam niyo yung paggising ng tanghali ay katamaran? Yung iba, Pastor, katutulog ka lang ng 2 a.m. Of course, magigising ako ng 10 a.m. Ano ba ginawa mo? Ba't umabot ka ng 2 a.m.? Sa kaka-Facebook, sa kaka-check kung sino yung nag-like, sa kakahintay kung sino yung magla-like at maglalagay ng love dun sa pinost mo. O hindi yon yung kakapanood ng TikTok. Kaya later on, pa-TikTok ka na rin. Hallelujah. No? Actually, there are 2 reasons kung bakit, possible 2 reasons kung bakit nagkakaroon pumapasok ang complacency sa isang Kristiyano. Why? Hindi nila naintindihan ang tunay na gospel. They do not understand their relationship with God. Kaya nga, nagiging tamad, satisfied na kung ano yung resultang naibibigay sa Panginoon. Kaya nga yung iba, kapag nagpuri, okay na yung di ko alam kung paskil. Alam yung paskil? Pawis ang kilikili. Okay? Yung iba naman, isang kamay lang. Okay na yan. Pero alam nyo, kung nasa likod ka, never know. Alam mo, kapag speaker po ako, I do not sit in front kasi I want to see saints worshiping God. Hallelujah. Kaya po ako tuwang-tuwa sa mga tao yung kapag nagpuri, taas ang kamay, 2 kamay. Hallelujah. At hindi madali, kundi matagal. Hallelujah. Although I do not know your intention, only God knows kung ano yung intention ng puso. Pero kung ano po yung intention ng puso, lumalabas din po yan. Ina-acting po yan. No? Kaya nga po, ako po natutuwa sa mga talagang all out. Okay? Okay, you do not understand the gospel or you do not want to be persecuted. Kaya nandun yung complacency. No? Ayaw mo ma-persecute kasi ayaw mo yung magpakitang mainit ka sa Lord. Pero take note, meron bang mainit at malamig sa pagsamba? Meron. Pero ang tanong, paano tayo nagiging mainit? Ito po. In Matthew 5:11 and 12 said, "Blessed are you when people insult you, persecute you, falsely say all kinds of evil against you because of me," says the Lord. "Rejoice and be glad because great is your reward in heaven." Ngayon, kung alam mong may reward, pabagal-bagal ka? Kung alam mo may reward,
Alam mo, may premyo. Alam mo, may blessing na malaki. Kung maglalakad ka, may blessing ba? Sige, darating ako. Hallelujah. Great is your reward in heaven. No? For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Hallelujah. No? Pamagal-bagal ba tayo kung alam natin may handaan sa kapitbahay natin? Hallelujah. Di ba naghihintay ka ng imbitasyon? Pero habang naghihintay ka ng imbitasyon, di ka mo nakakain. Kasi pinaghahandaan mo eh. Alam nga naman, kakain ka na, alam mo may handaan sa kapitbahay, ay kaibigan mo yung kapitbahay mo, hindi mo yan kaaway. No? Tapos, ang handaan, 7 o'clock. Alam naman kakain ka sa 6 o'clock. Kasi alam mo, may pagkain, spaghetti pa naman. Birthday eh. Alam naman, magpapabukasog ka ng 6 p.m. Di, ihintayin mo, medyo i-reserve mo. At kung alam mo maraming pagkain doon, tanghalian pa lang, hindi ka nakakain. Kasi alam mo eh, di ba? Pinaghahandaan mo, ibig sabihin, para kapag kumain ka, medyo masasatisfy ka. And that is the same thing. Whenever we worship God, kailangan hindi lang tayo masasatisfy din ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos ang nasasatisfy na rin po tayo. And we can feel that. Mararamdaman natin yun. Whenever we worship God, kung si Lord ang nasasatisfy, dahil tayo mismo nasasatisfy. Kasi ang greatest enemy natin, ang sarili natin. Whenever we worship God, ang kalaban natin, sarili natin. Ilang oras na ba? Alam mo, kapag mahal mo yung isang tao, walang oras-oras yan. 12:00 na, uwi na ako. Hindi, wag muna. Ikaw naman, 12:00 na, tuwang-tuwa. Kasi pinigilan ka eh. Kailangan ka gumising ng 6 a.m. kasi ang pasok mo 7 a.m. No, mamaya na, aga po eh. Pumasok ng 1:00, uwi na ako, wala na ako masok. Hindi, 1 oras pa, 1 oras. Ikaw naman, sige, 1 oras pa. Dumating yung 2 a.m., aalis ka na. Wala nang masakyan, maglalakad ka na lang. Tapos sasabihin pa ng iiwanan mo, yung girlfriend mo, pagdating mo ng bahay, tawagan mo ko. Ikaw naman, ututo. Pagdating nga ng bahay, hello, nandito na ako. Pagod na pagod kasi madilim yung daan, tumatakbo ka. No? Lahat gagawin mo. Kasi mainit eh. No, kapag yung mahal mo, talagang ipapakita mo yan, gong init. Amen? Hallelujah. Kaya nga, yung complacency, iba rin po yan sa godly contentment. Hindi naman po yung, okay na yan. No? Yung godly contentment, ibig sabihin nun, you are satisfied doon sa mga ginagawa ng Panginoon because you know that God is in control. Yung complacency, you are in control. Okay? Yung godly contentment, God is in control. Kasi alam ng Panginoon, alam mo that God will bless you all the more. And God will do His things. No? At kapag kapag ang gusto mo is godly contentment, not complacency, meaning you are persuaded sa word at promise ng Panginoon. Kapag persuaded, ibig sabihin nun talagang fully convinced ka sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, you will not stop in seeking the Lord. Hallelujah. No? You will not stop seeking the Lord. Kapag nandun yung godly contentment, ibig sabihin, hindi matatapos yung araw mo without seeking God. Hallelujah. Iba naman yung complacency. Yung complacency, talagang wala nang pakialam sa mga nangyayari. Come what may na lang. Pero in godly contentment, you let God to move in your life. Hindi yan yung to do your thing, but to do the thing of God in your life. Amen. Ibig sabihin nun, kapag godly contentment, meron pang room for improvement. Kaya nga ayaw ng Panginoon yung mga complacent. Hallelujah. Kaya sabi po na Revelation 3:15-16, I know your works. Okay? Your inner desire, yung ibig sabihin po nito. Okay? That you are neither cold nor hot. Okay? Ito po yung word po ng Panginoon sa church ng Laodicea. Okay? Okay. These are the churches sa Asia Minor. Okay. I could wish you were cold or hot.
Okay? Parang both stream yan, no? Ang sabi ng Panginoon, mas gusto ko yung malamig ka na nga or mainit. Okay? Kasi po kapag mainit, okay, actually po, dalawa pong bagay ang mainit at malamig. Yung mainit po, may gawa yan, may ginagawa sa buhay natin yan. No? Yung init po, ginagamit din po yan pang therapy. Therapeutic po yung init. Okay? Yung cold naman, nakaka-refresh. Hallelujah. At alam niyo po ba kapag ang kape mainit, ang sarap ng aroma? Alam na alam mo may nagkape. At kapag malamig din naman yan, masarap din namang inumin yan. Lalo na yung sinishake-shake pa. No? Ako po dati hindi ako mainom ng kape. Pero nung medyo nagkakaedad na, kasi po yung source of caffeine ko, Coke. Kapag nagkakaedad na, medyo kape na. Kailangan na natin tanggapin. Okay? Pero brewed coffee, no? Masarap inumin ng brewed coffee kapag medyo mainit pa siya. Hindi ko naman sinisiraan yung mga Nescafe, mga synthetic. Hindi ko na sinisiraan yan, mga synthetic coffee. No? Ngayon, bumabalik na po tayo sa traditional, yung brewed, yung kailangan ka pa muna maghintay bago mo higupin yung kape mo. Ako po, ang regular coffee drink ko is 2 cup a day. Okay? At kapag talagang magpupuyat at gagawa ng mensahe ng Panginoon is 3 cups a day. O 3 mug pala. No, hindi po ako nasasatisfy sa maliit. Okay? At masarap siyang higup-higupin habang ikay napaso-paso pa. Hallelujah. Daming drinker ng coffee dito, no? At masarap din naman kapag malamig. Kaya nga po sa Starbucks, ang ino-order ko lang po dyan is frappe. Frappe. Prof. Okay? Pero eto, bakit kaya gusto ng Panginoon yung mainit? Yung mainit, nagagamit ng Panginoon yan. Ibig sabihin, yun talaga dinidesire ng Panginoon. Yung cold, take note, hindi po mga unbeliever ito. Ang sinusulatan niya, church. Ibig sabihin, nakarinig na ng mensahe ng Panginoon, may relasyon sa ating Panginoon. Meaning, itong mga, kaya gusto ng Panginoon yung, kailangan, mas maganda yung cold ka na lang. Kasi kapag cold ka, nandun pa rin yung desire mo to serve the Lord, kaso because of your busy schedule, medyo nasa segue. Pero alam ka ng Panginoon kung paano ka ministeran. Alam ng Panginoon kung paano ka niya dagkiin ulit. Paano ka niya kunin ulit. Alam niya yung pangangailangan because you are cold. Pero ito, in verse 16. So then, because you are lukewarm. I mean, lukewarm? Malahininga. Yung malahininga, maligamgam, di ba? Yung malahininga, minsan mabaho pa yan eh. Depende kung kanino malahininga. Okay. Kaya nga walang gamit. Alam niyo po ba sa mga lukewarm o sa mga maligamgam na tubig, doon naglilay ng egg ang mga mosquito? Hindi sa cold water, hindi sa hot water, kundi sa maligamgam na tubig. Kaya nga kapag nasa state ka ng maligamgam, nasa destructive stage ka. Okay? Kasi alam niyo yung maligamgam, ganito. Hindi mo alam yung maligamgam kung papunta ng lamig o papunta ng init. Hindi mo alam. Palamig ba yan? O painit ba yan? Kung painit naman, naging lukewarm, huminto sa pag-iinit na walan ng gasol. Okay? Hanggang doon lang. Ibig sabihin, ayaw na mag-extra step, mag-extra mile para uminit siya. Alam niyo, yung pag-iinit in worshiping God, nasa control natin. Alam niyo, yung init ng pagsamba, nasa control natin yan. Hallelujah. Kaya nga, if we are fully persuaded sa word ng Panginoon, we will worship God the more, the strong, or yung pinaka-grabing pwede nating ibigay sa ating Panginoon. Hindi yun yung palamlay-lamya, yung iba, no? Yung pagiging complacent o pagiging lukewarm. Oras na, malilate na tayo sa church. Anyway, praise and worship pa lang naman eh. Wala pa yung yung salita ng Diyos. Actually,
The reason why we gather together is to worship God. Yun pinaka-importante, to worship God. Pangalawa na lang yung word. Although importante yung word, pero yung word yun yung bibit-bitin natin for the rest of the week. Pero importante, the reason why we come in this place is to worship God. Amen. Hindi yung para pakita mo kung anong bago mong damit. Hindi pakita mo may bago kang sasakyan. Okay? Hallelujah. Bago kang brace. Bagong kabit. Hindi. Bagong lagay. Iba kasi yung kabit. Okay? Bagong lagay. Okay? So then, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Ano? Isusuka? Kasi hindi alam eh. Yung kape, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, yung kape, medyo wala nang dating yan kapag maligam-gam na. No? Ewan ko lang yung iba, gusto nila talagang boiling water yung pang ng kape, tapos hinalo sa kutsara, pero palalamigin naman. No? Masarap ata yung hallelujah. Alam nyo, kung gusto nyo magtagal yung, trivia lang, no? Kung gusto nyo magtagal yung init ng kape sa mug nyo, huwag nyong iiwanan yung kutsara. Nakakabulag yan. Pangalawa, totoo po to, tumutulong siya para palamigin yung kape ng kutsara. Kasi yung stainless pong medyo malamig po yan. Okay? So, etong mga maligamgam, no? Hindi alam kung painit yan or palamig. Okay. Yung lamig dito, baka sabihin mga pilosopo, meron na bang yelo noon? Yung pong malamig dito, galing po sa stream of water, sa umaga. Okay. So, sa umaga, di po ba, ang lamig ng tubig? Kaya nga kukunti mga naligo kanina, di ba? Okay. Doon po yung lamig. Pero kapag yung malamig na tubig, kapag kinuha po yan, kapag isi-stack na sa bahay, yun na, pinamumugaran na ng lamok. Tapos eto, kapag hindi mo kaagad ininom, wala nang dating. Kasi maligam-gam na eh. Kayo ba gustong-gusto nyo uminom na pawis kayo, pagod na pagod, uhaw na uhaw, tapos yung inumin nyo, maligam-gam? Pero yung iba, mainit na mainit, alauna ng tanghali, umiinom ng kape. Kasi bagong kain. Hallelujah. No? Pero ito, bakit bakit ibabamit ng Panginoon? Kasi hindi alam ng Panginoon kung asan ka. Hindi ka lang nalalasahan, hindi ka maramdaman. Hallelujah. Siguro maganda lang yung maligamgam sa pangligo. No? Lalo na, palamig na ngayon. Pero actually, ang gusto ng Panginoon, sana po, no, maging mainit tayo sa ating Panginoon. Kasi ibig sabihin, kapag iluluwa na tayo ng Panginoon, hindi na siya napiplease sa ginagawa natin. Ang Panginoon gusto niya, hindi lang tayo hearer ng salita ng Diyos, doer din po tayo. Okay? Kaya nga po, nagiging mainit po tayo. Okay? Hallelujah. Kaya nga po yung spiritual complacency is a sign of spiritual lukewarmness. At yung spiritual complacency can lead to spiritual death. Kapag nagiging complacent po tayo sa buhay po natin. So to overcome spiritual complacency, we should not crave the things of this world. Do not crave the things of this world. Yung pong crave, no? Ibig sabihin po niyan, to have a strong feeling of wanting something. Ibig sabihin, to have a strong will to have it. Feel of power, desire for something. To long for, to yearn, to hunger for, thirsty for, or thirst for. O sa Tagalog po, pagmithian, no, ng labis, magmithi ng labis, manabik ng labis. Ibig sabihin, when you crave for something, you have this strong desire to have it. Alam niyo po yung nagkikrave ng pagkain, yung mga naglilihi. Ako po, hindi pa ako naglihi. Okay? Pero yung mga naglilihi, talaga nagkikrave sila ng pag yung dumapo lang sa dila nila yung lasa, tama na. No, sasabihin, bili mo ako ng cake. Yung cake na large yung malaki, na chocolate ang flavor.
Aba, binili mo ng malaking chocolate. No, chocolate mousse pa. Okay? Tapos tumikim lang, okay na, natulog na, okay na siya, satisfied na siya. Why? Kasi nandun yung craving eh. Hallelujah. Ibig sabihin yung craving, malasahan mo lang, okay na. Okay. Ito, ang sabi is, do not crave the things of this world. Kasi nga po, kapag nag-crave na tayo yan, we started to love it. Hahanap-hanapin mo na siya. Kaya nga, we are, di ba, we are not citizens of this world. We are citizens of heaven. Kaya nga, we do not crave the things of this world. No? Dahil kapag nag-start na po tayong magmahal sa mundong ito, ang tendency, nakikipag-barter na tayo. Nakikipag-bargain na tayo. Alam niyo po yung rich young man sa Luke 12, no? Sabi, hindi rich young man, yung rich man o foolish man, sabi ng Panginoon, na nag-harvest na sobra. Tapos sabi niya in Luke 12:18, no? Sabi niya, eto, ang dami ko nang na-harvest. Okay? Ang gagawin ko, I will destroy the small ones, tapos palalakihin ko siya, then I will store up my surplus. Ibig sabihin, yung talagang harvest niya, sobra-sobra. And in verse 19, sabi po niya, tuloy na natin sa 19. Okay. Asan yan? And I will say to myself, no, eto na. Eto na yung craving for this world. I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. That is complacency. Hindi nasama si Lord. Alam niyo po kung bakit galit si Lord dito sa parable na to? Ang nag-cause ng harvest niya, si Lord. Pero hindi man siya nagpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo, when you start na mag-focus sa mga kayamanan ng mundo and you stop thanking God sa mga pagpapalang yan, you started to focus on worldly things. At ang mundo, kapag hinabol mo yan, hindi mo yan mahahabol. Kasi every day, every month, may mga bagong model. Bumili ka ngayon, after 1 month, luma na yan. At kapag hinahabol-habol mo yan, talagang malulugi ka at maghihirap ka, no, kapag nakafocus dyan. Tingnan mo, sa ngayon, ilan pares na sapatos meron ka? Pero pag naglabas yung Nike, gusto mo na naman. Hallelujah. At kapag hindi mo nakukuha, ang laki ng epekto sa buhay mo. Lord, hindi mo na ako mahal. No? Ito yung culture ng mundo. Kapag mahal, kailangan may binibigay. Kailangan may tinatanggap. Kaya kapag nandun ka sa worldly culture, sasabihin mo, Lord, di ba mahal mo ako? Anak mo ako? Ba't wala ako nito? Buti pa yung kapitbahay kong drug lord meron. Kaya, mag-drug lord ka? Bakit? Si Lord ba nagpala nun? Hallelujah. No, kasi ganito, kapag nag-focus po tayo, nag-crave na tayo sa mundo, nakafocus na po tayo sa mundo. Okay? Kaya nga, ayaw ng Panginoon na mag-crave tayo. Okay? Sabi po ng 1 John 2:15-17, ito po, naging verse po natin last Sunday. Do not love, pag sinabing do not love, it's a command. Yung love po dito, do not crave. Okay? Do not long for the world or anything in the world. Kahit anong bagay dito sa mundo. Okay? Lalo na, maging yung asawa mo. Huwag mong iuna yan kay Lord. Hallelujah. Ganun ba talaga yun, Pastor? Oo. Okay? Eto. Kaya ka may asawa ngayon, o yung mga walang asawa, no, makinig. Kaya ka may asawa ngayon, para ma-perform mo yung love ng Panginoon sa asawa mo. Kasi without experiencing the love of God, you do not know how to love. Hallelujah. Kaya nga ako, blessed na blessed sa mga nakakapag-celebrate ng 50 years anniversary na walang naging kulasisi. Hallelujah. Na walang naging third party. Siya lang talaga. Hallelujah.
Hallelujah. Tumutuwa ako dyan. Kaya kapag nagse-celebrate ng 50 years anniversary yung mag-asawa, gusto kong tanongin, talagang siya lang ba talaga? Pexman, close your heart. Okay? Hallelujah. Kasi may celebration kapag kayo lang dalawa. At there is actually a feeling of contentment. Kapag nag-celebrate ka ng 50th anniversary, pero siya lang. How much more kung si Lord lang ang number one sa buhay natin? Pag dating natin sa langit, hindi mo sasabihin, well done, my good, faithful. The word is faithful. Hallelujah! Sino dito yung nag-celebrate na ng silver wedding anniversary? Pakitaas ang kamay. Yung mga kabataan ngayon, nakakatuwa kasi meron na silang weekly anniversary, weeksary. Meron na rin silang, daysary lang yan eh. Yun ang grabe, daysary. Hindi naaabot kasi yung relationship nila sa week, kaya nga nag-daysary na lang. Yung iba, weeksary, kasi hindi nila tanggap na aabot sila ng monthsary. Kaya nagse-celebrate na ng weeksary. Kaya, grabe mga kabataan ngayon. Nandito sa harapan ko. May daysary, monthsary. No, alam ko lang noon, anniversary, 1 year eh. Hallelujah. Pero sino yung nagdi-design na umabot sila ng 25th anniversary? Raise your hands. Yung wala pa sa 25. Sino yung nangangarap na umabot pa ng 50? Hallelujah. 75! Hallelujah. Di ba there is rewarding kapag talagang siya lang. Hallelujah. Pwede bang sumigaw lahat na satisfied sa kanilang marriage? Praise the Lord. Praise the Lord. No? Tapos titingnan yung asawa niyo, praise the Lord. Okay, kaya nga po, do not love. Kaya nga it's a command from the Lord. Kasi alam ng Panginoon na malilihis ka. Alam ng Panginoon na mawawala yung pag-ibig mo, yung pagkainit ng pagmamahal mo, mawawala, mapupunta sa iba. Okay? Kasi yung command ng Panginoon is to love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Hallelujah! Ibig sabihin sa lahat na yun, walang kaagaw si Lord. Pangalawa pa lang yung love your neighbor as you love yourself. Parang yung ginawit natin, as the deer path for water. Alam mo yung uhaw na uhaw, yung talagang, sabi nga, meron po klase, may mountain deer, meron din mountain goat. Yung mga hunter, gustong-gusto po nila yung meat niyan. Pero mahirap silang huliin kasi nga mahusay silang maglambitin o maglambada sa mga, yung mga cliff. Okay? At pinag-aaralan nila yon kahit na maliit lang talaga yung aapakan nila, pagkakasya nila, pinag-aaralan ito para umiwas at maka-escape sa mga gustong kumain sa kanila ng mga hayop. Yung mga leon, hindi sanay dyan, mahuhulog sila kapag tinry nilang pumunta doon sa lugar na nandun yung mga mountain goats, yung mga mountain deer. Okay? Pero ito yung alam ng mga hunter, ng mga tao. Alam nila, kahit na mahirap silang hulihin o barilin, meron silang weakness. At doon nila kukunin yung weakness nila. Yung darating yung oras na iinom yung deer na yan o yung goat na yan. Kaya nga, pipwesto sila doon sa may tubig na area. Doon nila babantayan. Kung ilang araw yan, kung ilang oras yan, nandun sila. Kasi alam nila, iinom at iinom din ng mountain deer na yan o yung mountain goat na yan. At it's their reward kapag nahuli nila. Pero ito, it's a reward also sa deer na uminom ng tubig dahil siya'y uhaw na uhaw, kahit alam niyang mayroong hunter sa baba, iinom at iinom pa rin yan. No? Kaya sabi ni David, as the deer pant for water, so my soul. So, ibig sabihin, kahit may mga persecutions, may banta ng kamatayan, I will still worship you, Lord. Dahil hindi siya papayag in one day o in an hour, hindi niya pinupuri si Lord sa buhay niya. Hallelujah. Kaya nga, this is craving. Kaya nga, if we crave for this world, meaning we do not care anymore about the things of the Lord.
When we crave something from this world, ibig sabihin niyan, yung pagka-crave natin sa presensya ng Panginoon, umaalis na, nawawala na. Kasi nakafocus na po tayo sa mundo. Hallelujah. In verse 16, for everything in this world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Okay? Kaya nga sabi ng 17, the world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. Meaning, i-desire lang natin yung galing sa Diyos. Dahil yung hindi galing sa Diyos, ibig sabihin kontra yan sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, nasain po natin yung mga bagay na galing sa ating Panginoon. When you crave the things of this world, you will tend to become complacent in your spiritual life. Nagiging kampante na po tayo. No, kapag hindi mo nakukuha yung gusto mo dito sa mundo, nagiging kampante na tayo. Parang sinasabi natin, Lord, di mo na ako pinagpapala. Hallelujah. Parang yung safita. Tapos dumating yung huling, merong sunod-sunod dyan eh. Yung pangatlong, tawag doon? Diwata. Diwata ba? Pinutulan ulit. Ayun, binagyan ulit. Kaso bumagsak ulit. Sira. Parang tayo kapag hindi natin nakukuha, parang tawag nito, yung pinasasakitan natin ng loob ang Diyos. No? Parang bata tayo, parang bata lang. Ayaw mo ako bigyan ng chocolate? Sige, di na kita love. Okay? Di na ako lalapit sa'yo. Di na ako yayakap sa'yo. Di na kita ahalikahan. Okay? Parang bata tayo eh. Okay? Kapag di natin nakukuha yung bagay, kaya nga it's actually, pumapasok tayo doon sa complacency ng buhay natin kapag hindi natin nakukuha. Kaya nga, when we stop or when we start craving things sa mundong ito, pumapasok yung complacency. Parang hindi ka pinagpapala ni Lord. Alam niyo po yung pagpapala ni Lord, especially yung mga material na bagay. Bonus na lang po yan. Ang pinaka-greatest gift natin kay Lord or blessings ay yung buhay na walang hanggan natin. Hallelujah. No? Kaya nga po, ang hingin natin yung gusto ng ating Panginoon. So desiring too much of the thing of this world is dangerous. Kapag you love too much, kaya nga you cannot serve both God and money. Kaya kapag pumasok ka dyan, no, sa sobrang naisin mo na magkaroon, nakakatakot po yan. No, dangerous po yan. And 1 Timothy 6 said, yet true godliness with contentment is itself great wealth. Ibig sabihin po sa ibang translations, yung godliness with or godly wealth pumapasok sa true paano to? Okay, yung great wealth nagkakaroon ng contentment kapag ikay convinced na si Lord ang gumagawa sa buhay mo. Okay? Yung contentment pumapasok diyan dahil nasasatisfy ka. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, kapag meron kang magandang ugnayan sa Diyos, tingnan mo, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo ng asawa mo, binigyan ka lang ng isang maliit na note, nakalagay, I love you. Tuwang-tuwa ka na. Okay? Pina-frame mo pa. Malaking frame, tapos nadyan lang na. Okay? Di na. Binigyan ka ng isang rosas. Itinago mo sa libro. At kapag babasahin mo yung librong yan, pag nakikita mo yung librong yan, bubuksan mo, makikita mo yung rosas, kahit na tuyong-tuyo na, tuwang-tawa ka pa rin. Hallelujah! Yung unang-una regalo niya sa'yo, hanggang ngayon, nandyan pa. Hallelujah! Lahat ng binibigay sa'yo, maliit na bagay, kahit na simpleng bagay lang, tinetreasure mo kasi mahal mo eh. Hallelujah! And that is the same thing. The true godliness with contentment is itself great wealth. No? Kaya nga kapag yung wealth na yan, na blessing na yan, nilalakipan mo ng contentment, it's godly. Okay? Kaya nga, kailangan po tayo, para ma-enjoy po natin yung lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, parang puno po yan eh. Hindi ka mag-enjoy sa bunga niyan kung hindi niya muna gagawin na magpaugat ng malalim.
Alam niyo po, may mga puno na 5 years bago mamunga. Yung langka, matagal bago mamunga yan. Ibig sabihin yan, magpapaugat muna yan. At kapag nag-start naman nagbunga yan, sa kakahintay mo, you will enjoy the fruit. That is the same thing with us. Magpaugat po muna tayo ng salita ng Diyos. At sa mga bunga ng salita ng Diyos, may enjoy po natin ang Diyos sa buhay po natin. No? In 7, after all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can take anything with us when we leave it. Ibig sabihin, simula pa lang, si Lord na, hanggang sa wakas ng buhay mo, si Lord pa rin. Ibig sabihin, si Lord ang nagsimula, si Lord din sa katapusan ng buhay mo. Amen. In verse 8, so if you have enough food and clothing, let us be content. Kung meron kayong pagkain, no? Hindi ko sinasabing it's evil to have blessings, to have car, to have a house, no? To have clothes na marami. Hindi ko sinasabing evil yan. No? Imagine, kung wala tayong damit ngayon, kumusta? Hallelujah. Gusto niyo ba yung pastor niyo, isa lang ang polo at coat na ginagamit every Sunday? No, meron kaming narinig na kwento. Aba, yung pastor, isang barong lang. Tinitiis na mga miyembro, isang barong. Dumating yung time yung barong niya sa kakalaba, naging sitro na. Okay? Tapos sabi ng miyembrong mayaman, pastor, yung barong niyo po mukhang luma na. Tapos ito po, bili po kayo ng sando. Parang yung nagpipreach din na pastor, no? Kita yung sapatos, nagpipreach din yung sapatos eh. No, nagpipreach yung naglalakad-lakad kasi eh. Yung sapatos, gumaganon-ganon din. Lumapit yung mayaman. Pastor, sabi niya, nakita ko yung sapatos niyo, kawawa na. Kumuha ng pera, mula dito sa bulsa, kumuha ng pera, ang kapal! Kapal ng pera, yung pastor. Tinanggal yung goma, binigay sa pastor. Pastor, igoma nyo para medyo kumapit pa. Hallelujah. Okay. Okay, it's not about things, okay? Yes, mayroong mga pagpapala, but use it for the glory of God. Sabi nga, seek first His kingdom. In Matthew 6:33, seek His kingdom, and all these things will be added unto you. Meaning, to seek His kingdom sa mga blessing mo. Meaning, you want it. Kung meron kang sasakyan, i-desire mo rin pagdating mo ng langit, may sasakyan ka rin. Meaning, hindi ka magiging complacent sa mga bagay, sa mga pagpapala ng Panginoon. Because you see to it, lahat ng bagay na pagpapala ng Panginoon, ibabalik mo sa Kanya to give glory to Him. Meron kang magandang bahay dito, see to it, sa langit meron ka rin magandang bahay. Walang kwento yung magandang bahay dito, pagdating mo na sa langit, wala kang bahay. Hallelujah! Kaya lahat ng mga bagay as we seek His kingdom, see to it, pagdating natin sa langit, yun yung mga bagay na may enjoy natin. Kaya nga, we do not need to procrastinate, we do not need to become complacent sa paglilingkod natin sa Panginoon because there are rewards. Yes, yung reward, hindi yan yung panuntunan natin in serving the Lord. Ang pinakapanuntunan natin ay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa lang na po yun. Hallelujah. Pangalawa na lang po yan. Meaning, in this world, may mga pagpapala. But see to it, hanapin po natin pagpapala ng Panginoon sa langit. Amen. But people who long, sabi niya, who long to be rich. Ito, hindi pa mayaman to. They dream, they wanted, they crave to be rich. Okay? So itong mga taong ito, hindi pa talaga mayaman. So pastor, yung mga mayaman, exempted. Yung mayaman, they wanted more to become rich. No, sabi nga sa isang nabasa ko, how many millions do you need para ma-satisfied ka na sa yaman mo? Sabi ng mayaman, a little bit more millions. Millions pa rin. Meaning walang satisfaction when you crave the things of this world. Hallelujah. Sino dito yung pag nag-focus ka na sa bank account mo, tapos nakita mo 2 million, tapos sasabihin mo, okay ka na. Pero madalas, sasabihin mo, dadagdagan ko pa yan. Sana pagkita mo doon sa libreta mo, dadagdagan yan ni Lord. Dahil si Lord ang nagpapala. Hallelujah! Hallelujah!
Ngayon, hindi binigyan ng pagpapala, dinidagdagan, nabawasan pa kasi may first fruit. Daming nalungkot. Si Lord pa rin. Hallelujah. Because He's in control. Not your bank account. Hallelujah. Because God is in control. Kaya nga po yung pangontra ng complacency is to entrust everything to God. Hallelujah. Kaya nga, makita niyo yung rich young man, no, sa Mark 10 po yata yon, no, or saan ba yon? yung mayaman, na batang mayaman, paluhod-luhod pa kay Lord. Tapos sabi niya, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Okay? Medyo may kayabangan tong batang mayaman na to. Sabi ni Lord, do the commandments. Which one? Which one? Ninumerate ni Lord. Tapos sabi niya, may kayabangan. Ginagawa ko na yan. Malit pa ako. Okay? Ito sinabi ng Panginoon. Okay, isa na lang. You lack one thing. Okay na yan. Isa na lang. Sell your treasure. Sell your wealth. Sell everything. Give to the poor. And follow me. Anong nangyari sa mayamang bata? Umalis siya, malungkot. The Word of God said, because he had a great wealth. Alam niyo, yung mga bagay na in-offer natin kay Lord, hindi yan pampahirap. Pampayaman yan. Kahit pagpapalayan ka ng Panginoon. Si Zacchaeus ginawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahirap sa mayaman. Sa ganong klaseng ugaling mayaman, ang pumasok sa karya ng Panginoon. Why? Kasi kinikrave niya yung mga bagay dito sa mundo. Lalo na kapag 10 minutes ka na lang. Okay? Kaya nga it's dangerous. Pero kung ikaw ay merong pagpapala at sinuusukli mo yan kay Lord, gagamitin ng Panginoon yung pagpapalang yan. No? At hindi ka mawawalan. Okay? Kaya nga si Zacchaeus, di po ba? Mayaman din siya. Chief tax collector yan. Pero bakit nakasunod kay Lord? Kasi hinanap niya si Lord, hindi yung yaman ng mundo. Hallelujah. Pero walang record na si Zacchaeus ay naghirap. Anything that we give back to the Lord, mas lalo pa pinagpapala ng Panginoon. Amen? So, people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. No, yung talagang if we crave the things of this world, talagang napapako tayo, natatrap tayo, hindi natin namamalayan, nagiging focus na natin siya. In verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Natrap sila, natusok pa sila, nasaktan pa sila. No, na hindi nila alam na umaalis na sila sa pananampalataya. Hindi nila alam na na-trap na pa sila, hindi na sila makawala. Hallelujah. Kaya nga ito yung bagay na sinambit din ni Satan kay Lord. Lahat ng nakikita mo, mapapasayo, sambahin mo lang ako. At times, ginagamit din ni Satan, Lord, sa mga anak ng Diyos. Kasi nice ng Satan na ma-divert po tayo. In Psalm 62 verse 10 said, do not trust in extortion or take pride in stolen goods. Ito po, through your riches increase, though your riches increase, do not set your heart on them. Do pinagpapala ka at nakakaranas ka ng pagpapala, but do not set your heart on them. Because it's dangerous. Amen? Tingnan niyo po yung nangyari, no, sa parable of the seed, no, na nagiging dangerous kapag you crave for more. Yung naghasik yung farmer napunta sa mga pathways, sa mga rocky places, sa thorny places, maging sa good soil. Sabi ng Panginoon in Luke 8:11, now the parables is this, the seed is the word of God, and the ones along the path are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their heart, so that they may not believe and save. Ibig sabihin, itong mga nasa pathways, pinatigas nila yung puso nila. Narinig pero pinatigas. Dahil matigas, hindi pumasok.
at madaling kunin. No? Ibig sabihin, tinanggap yung word, pero matigas pa rin eh. So nakuha. In verse 13, yung another nag-fall yung seed. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy. But because they have no root, they believe for a while, and the time of testing fall away. No? Nagkaroon ng persecutions, nagkaroon ng testing dahil walang root, hindi tumagos yung root, hindi kumapit yung root doon sa lupa, ang tendency, madaling bumigay. In verse 14, yung pangatlo, as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on with their life, they are choked by the cares and riches and pleasure of life, and their fruit does not mature. Nakafocus pa rin sila doon. No? Sunday, mukhang mabili pag Sunday ah. Pag nagsara ko ng Sunday, mawawalan ako ng kita ng Sunday. Marami pong mga business people, nagsara ng Sunday, pagka Monday, dinodoble ng Panginoon. Lahat ng sakripisyo natin sa ating Panginoon, kinalulugdan ng Panginoon, kaya pinagpapala po tayo. In verse 15, ito po yung good soil. For that is in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart and bear fruit with patience. Yung mga good soil, ibig sabihin, yung good soil na to, hindi lang sila naging good. Ibig sabihin ito, kinultivate, nagbata to hear God's word, at pinag-aralan just like the Bereans, kaya sila naging good soil. Kaya nga, ganun din tayo, no? Basahin, pag-aralan ng salita ng Diyos. Instead of creating the things of this world that can destroy you, desire more of God, and the word which can save and bless you. Ito yung bagay na nagliligtas. Ito yung bagay na nagpapala. Because Jesus is the only one who can satisfy you. Si Jesus lang. Lalo na kapag 5 minutes na lang. Second, do not neglect godly fellowship. No? Wag mong kalimutan yan. Alam niyo yung mga CEO natin, importante yan. Dahil doon tayo nagsasama-sama, nag-grow. Kasi sa pakikinig ninyo, minsan yung pakikinig nyo nawawala eh. Minsan nakinig ka lang pero lumabas. Pero kapag may follow-through, may follow-up, nare-remind ka, yun pala, yun yung na-miss ko. Hallelujah. Kaya nga importante po, no? Yung fellowship. No? Do not neglect godly fellowship. Kaya, alam niyo po, yung mga fellowship, kailangan po yan, may salita ng Panginoon, may panalangin din. Kasi chismisan mangyayari kapag walang salita ng Diyos. So sa mga CEO, hindi po tayo nagchichismisan, nagpapainitan po tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hebrews 10:25, let us not neglect our meeting together as some people do. Ibig sabihin, kinokomed na, may mga gumagawa na. But encourage one another, especially now that the day of His return is draw near. May nanlamig. Pero pinapaalalahanan ng yung author ng Hebrews na huwag kaligtain kasi malapit na dumating ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon na kapag dumating siya, malamig ka, kapatid. Alam niyo yung mga malamig? Okay? Saan ba tayo doon? Alam niyo yung malamig? Hindi madaling gamitin kasi kailangan mo munang painitin. Pero yung mainit na, just like yung plancha, ready na. Hallelujah. Pero kayo ba'y tuwang-tuwa? Mamamlansya kayo, hindi pa mainit, nag-brown out? Panyo lang ang paplansyahin mo. Pagsaksak mo, sabay brown out. Tapos magpaplansya ka ng malamig na plansya, tuwang-tuwa ka ba niyan? Hallelujah. Kahit batok-batukan mo yan, yung plansyang yan, hindi iinit. Pero tao, batok-batukan mo, iinit yan, di ba? Okay? So, wala. Hindi ka magagamit kasi mainit. Gusto ng Panginoon kapag dumating siya, mainit po tayo. No, kaya nga maging regular po natin. Kaya nga weekly po yung CU, hindi yan monthly. Hallelujah! Of course, hindi ko natatanin kung sino yung walang CU pa. Pero hopefully, we can see you in our CU. Amen? So sabi nga ng Psalms 122 verse 1, sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go in the house of the Lord. I was glad. No, tuwang-tuwa siya. Pero yung mga, wala dito, nasa online.
Yung mga nasa online, tara punta tayo sa church. Online na lang. Maganda pa dito, naka-lazy boy ako. Eh dito sa bahay, habang nakikinig kay pastor, minamasahe pa ako ng upuan ko. Hindi lang yun, sa church, bawal kumain. Eh dito, pamani-mani lang. Ayun, pamani-mani rin yung Christian life mo. Kasi walang fellowship. Nagka-problema ka, walang nakaalam. Nagtampo ka kasi wala ka CU eh. Walang nag-report. Alam mo, kapag hindi ka kasama sa CU, ibig sabihin, hindi ka connected sa church. Kasi kapag may nangyari sa'yo, through your CU, nako-connect ka sa leadership ng church. Tapos magtatampo ka, hindi man ako binisita, nagkasakit ako, eh wala ka CU eh. Paano ako kaya? Magtampo-tampo ka, lana ka ma-CU. Tama, no? Hallelujah! Ba't di man ako binigyan ng ayuda ng church? Nagmigay pala sila ng 3 million ayuda nung nag-lockdown. Eh, wala ka nga CU eh. Sino magre-report na kailangan mo? Kailangan na mga hanapin namin sa Google yung bahay mo, eh, ganun ka ba ka-importante at ganun ka ba kasikat? Hallelujah! Acts 2:42-47, they devoted themselves to the apostles' teachings. Yeah, yung mga, katatapos lang ng Pentecost ito, katatapos lang nung experience nila doon sa Holy Spirit, yung 120, they speak in other tongues, okay? Yung mga nakarinig, ito yung mga 3,000 na save or tumanggap kay Lord. They devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship. Pampainit yan. To breaking of bread and to prayer. Ibig sabihin, nagko-communion din sila kung anong ginagawa. Everyday po to, no? They devoted, ibig sabihin, continuously, steadfastly, they do it every day. Ibig sabihin, regular nilang ginagawa. Hindi yan one-time lang event. Yung Christianity, hindi yan one-time event. It's a regular lifestyle. Okay? In 43, everyone was filled with awe, and many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possession to give to one who had need. Alam niyo, madaling kumilos, madaling maging generous kapag ikay kasama sa grupo ng mga generous, sa lupon ng mga anak ng Diyos. Kasi po yung mga anak ng Diyos, may magnet yan. Nagmamagnet yan. Kaya nga we go together. Kaya do not neglect the assembly of the believers. Kasi po may magnet dyan. May spiritual magnet. Ang Diyos po ang gumagawa niyan upang tayo po, tayong nagtitipon sa CU. Kaya nga po yung may mga CU, nandun na sa calendar nila yung weekly CU. Nandun na. Hallelujah. Ito po nakakatuwa. Makikita mo, bata yung forerunner, medyo matanda yung may nahawakan, okay pa rin. Kasi hindi naman yung forerunner talaga yung leader. Si Lord ang leader. Hallelujah. Siya yung nag-encourage sa atin. And every day, they continue to meet together in temple courts. No, malapit doon sa side ng temple, okay? Hindi doon sa inner temple. Ibig sabihin sa pinaka outer court, kumbaga, siguro parking space, okay? Merong dyan na lugar para mag-meet yung mga Gentiles and Jew. They broke bread in their homes as well. Ibig sabihin, nagpe-fellowship pa rin sila sa mga bahay nila, ate together and with glad and sincere hearts. No? Hindi yun yung tinitingnan mo, tunay naman ang kasiyuta mo, katako na. Limen, yung kahit slim, putang makuya, kaya siyo na yung kataba. Ala na yung dela, mamalot siya po. Ang paborito ng kanta, balutin mo ako. Hallelujah. Pero doon wala. Kahit laklak ng laklak, wala. Because they have this joy in serving the Lord. Why? They devoted themselves to the Lord, to the apostles' teaching. Praising God, enjoying the favor of all people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Alam niyo, it's a magnet. Na kapag nakikita ng mga tagalabas na masaya tayo lumalabas dito sa church dahil nakarinig tayo ng encouragement from the Lord. Tinamaan ka, praise God.
Kasi gusto ka nang matuto ng Panginoon at maglingkod at maging mainit. Ibig sabihin, kapag tinatamaan ka, dun sa part na yan, malamig ka, kapatid. And praise God, kasi concern ng Panginoon sa'yo. Pagbaba mo, nakangiti ka, hindi ka nakasimangot. Tignan mo, yung mga magiging kasama mo sa jeep, paglabas mo, alam nila, sumakay ka, malapit dito sa church, dyan sa kanto. Alam nila, taga-Calvary, mga sumasakay dyan sa kanto. Pagsakay mo, nakasimangot ka. Ka pa mo maglibreng pamasahe. Balod ang balod, tuloy na makasimangot ka. Hallelujah. Pero kapag lumabas ka with joy, yung mga tao nakakasalubong mo, nagiging attractive. Ano kaya meron dyan sa Calvary Temple? Hallelujah. May Kristo. Hallelujah. And third, lastly, do not abandon your first love. Do not, kapag first love, kapag na-abandon yung first love, ano nangyayari? May third party. Tama? So, do not abandon your first love. Kasi kapag inabandon mo yan, ibig sabihin, may kapalit na yan. Okay? Ibig sabihin, nag-focus ka na sa iba. In Matthew 24:12-13, because of the increase of wickedness, because of the disobedience of the people in the late days, on the last days, the love of most will grow cold. Ibig sabihin ng growing cold dito, yung pagiging wax, o wax cold sa ibang translations. No? Kayo ba'y tuwang-tuwa kapag yung mantika nyo sa bote tumigas, nagkaroon ng wax, tapos pag tinaktak nyo, walang lumalabas? Anong gagawin nyo muna? Di ba, papainit nyo muna yan. Kayo ba'y tuwang-tuwa na sumusungkit kayo ng matigas na mantika? Hallelujah. Ganon din yung mga nag-church na complacent, nagiging mantika sa upuan. Kapag giving na, kasi mantika hindi makatayo. Kapag pinag-uusapan na pag-witness ng salita ng Diyos, wax cold Hindi makatayo. Kailangan pa painitin. Hallelujah. Okay? But, sabi ng 13, but who stands firm till the end, or to the end, will be saved. Hallelujah. Ibig sabihin, yung nagpatuloy na naging mainit, hindi naging complacent. Alam niyo, yung pagiging complacent, ito, okay na ako. Sakto na ako. Alam niyo yung sakto, minsan walang kasigurudan yan. Saktong pababa o saktong pataas. Kaya walang sigurudan yan. Sikapin mo, pataas ka, kapatid. Those who stand firm to the end will be saved. Yung mainit na naglilingkod sa ating Panginoon. Yung nakatayo, yes, may mga persecutions. Sabi ng Panginoon sa Matthew 24, it's about last days. There are persecutions, there are trials, there are severe trials, problems. But those who stand firm, yung patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon, despite of the fact may mga trials, may mga persecutions, hindi sila bumitaw kay Lord. They will be saved. And many, sabi ng 24:10, at that time, many will turn away from the faith. Because of their persecutions. Because nandun, merong mga pasakit, kalaywan. Meaning, this is in the last days, patuturo ng Panginoon sa mga disciples ng Panginoon. Sa mga disciples, binigay ito ng Panginoon. Okay? Sa disciples niya. Ibig sabihin, sa mga hearers niya. Sa gustong sumunod sa ating Panginoon. And will betray and hate each other. Darating yan, time na yan. Kaya nga, those who stand firm to the end will be saved. Hallelujah. Darating din, sabi ng 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith. Talagang specified po yan. Si Lord na nagsabi yan, kaya mangyayari yan. Following deceiving spirits and things taught by demons. Yes, hindi na sila, ayaw nila ng talagang totoong katotohanan. Mas gusto nila yung dinadagdagan ng demonyo. Mas nakikinig pa sila doon. Darating yung time, gusto nila yung marinig, yung pagpapala na lang, puro pagpapala, walang kahirapan. Sabi ng Panginoon, tribulations will come in John 16:33, but take heart, I have overcome the world. I am victorious for this. Yes, take heart. Sabi nga, take heart, have good courage. Kapag nasa akin ka, you will be safe.
hindi ka mapapahamak. Yes, may kapahamakan, pero kapag namatay ka, hindi ka mapapahamak because you will live with the Lord forever in heaven. Amen. In Revelations 2, ito po sa Ephesus Church naman po to. I know that you have done for me. No, kino-commend ng Panginoon. Ano yung mga commendation niya? You have worked hard and persevere. Wow! Okay? This is for the Lord. I know that you don't tolerate evil. Wow! You have tested those who claim to be apostles and proved they are not, for they were impostors. Wow! Okay? Pang-apat, in verse 3, I also know that how you have bravely endured trials and persecutions. Talagang grabe yung pasakit dito kasi sabi ng Panginoon, bravely. Talagang matapang hinarap nila because of my name. Yet you have not abandoned or you have not become discouraged. Kahit na sobrang lakas ng persecutions, hindi ka na-discouraged. In verse 4, but I have this against you. Parang super na sila. Parang okay na. Pero ito sabi ng Panginoon, you have abandoned the passionate, the first love you had for me at the beginning. You have abandoned. Alam niyo po, kapag gumagawa po tayo without love, wala na yung love natin sa ating Panginoon. Nagiging religion na. Maganda lang sa mata ng tao, pero hindi sa mata ng Diyos. Meaning half-hearted na. Meaning pumapasok na yung complacency. Kasi ang gusto mo, sa'yo na lang. Yung bagay na magbibigay sa'yo ng pangalan. Pero si Lord dapat, in everything na ginagawa natin, si Lord ang napaparangalan. Sabi ng verse 5, think about how far you have fallen. Repent and do the work of God, of love. You did that first. Ano po yung unang ginawa natin nung unang time na tinanggap natin si Lord? Hallelujah. Na gusto natin every day is Sunday. Na gusto natin every day may Word of God. That every day we pray, though hindi pa natin alam kung paano talaga mag-pray. And we share the Word of God. Yung talagang totoong tinanggap natin si Lord. Pag uwi natin, sinishare natin, ang sarap pala maglingkod kay Lord. Hallelujah. Then I will come to you and remove your lampstand from its place of influence if you do not repent. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, hindi ko na kayo gagamitin. Hindi na ma-encourage yung mga tao sa mga gagawin nyo. Dahil hindi kayo nag-repent. Hallelujah. Kaya ang gusto ng Panginoon, in 1 Corinthians 13:1-3, if I speak in tongues of men, of angels, but have not love, I am noisy gong and cling cymbals. Kaya ang gusto ng Panginoon, lahat ibibigay natin with love. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and that I have all faith, so that as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Kahit ang grabe, mga grabing mga pinaggagawa mo, grabe yung paano ka magpipray, yung bulag, nakakatakbo. Tama, di po ba? Kasi mahirap po sa bulag ang tumakbo. Ibig sabihin, kapag nakatakbo siya, nakakita na siya. Hallelujah. Okay? Sabi in 13, if I give away all I have, and if I deliver up my body and be burned, but have not love, I gain nothing. Alam niyo yung foundation natin in serving the Lord is love. Kasi po kapag love ang pinag-uusapan, kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw because of love. Hallelujah. Even if you can do spectacular things for the Lord, they are all useless without love. Hallelujah. 1 Corinthians 16:22, if anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Hallelujah. Kaya nga, para mapaglabanan natin yung complacency, love of God. Love God with all your heart. Hallelujah. Kaya, kung alam mo that the Spirit of God is with us, tatamarin ka pa ba? Magtatamad-tamad ka pa ba? Kung alam mo si Lord ay nasa iyo, sasabihin mo, Lord, okay na. At least nandito ka sa akin. Hindi ka ba, you will work, you will do what He please? Hallelujah. Because the Holy Spirit is with you. Di po ba lahat ng bagay na ginagawa alam ng Panginoon?
At kapag in-encourage ng Holy Spirit to pray, you will pray ASAP. When the Holy Spirit encourages you to read your word, you will follow ASAP. You will not disobey because the Holy Spirit lives in you. Hallelujah. Sabi rin ng Jeremiah 48:10, a curse on anyone who is lax, who is complacent in doing the works, the Lord work. A curse is anyone who keeps their sword from bloodshed. May pinagagawa si Lord, pero kung di mo ginawa, it's complacency. Kaya it's a curse. Kaya nga to overcome this spiritual complacency, first, do not crave the things of this world, do not neglect godly fellowship, and do not abandon your first love. In Revelation 3:2-6, wake up, strengthen what remains and is about to die. Wake up, sabi ng salita ng Diyos, may complacency na. Kapag ikaw'y nag-start na maging complacent sa buhay mong Kristiyano, pababa ka na kapatid, hindi ka na paakyat. Kaya nga sabi ng Panginoon, wake up! Strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Alam ko, meron tayong task kay Lord. Alam niya kung natatapos na yan o hindi pa. Alam niya kung gumagawa ka o hindi pa kasi may binigay na task ang Panginoon sa'yo. They are unfinished. Kaya sabi ng Panginoon, wake up before it's too late. Dahil when you start to become lax in your Christianity, you start to fall. You start na maging apostate. You start to lose your faith and salvation. Kapag sinabi mong okay na ako, sa Lord, walang okay na. Sa Lord, it's the best things. Kaya nga mayroon tayong word, the best is yet to come. Hindi tayo nag-satisfied sa mga bagay lang ngayon because the best is yet to come in our life. Hallelujah. Remember, therefore, what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. It will be a judgment. Yes, pinalalahanan na tayo ng Panginoon. Darating siya, hindi natin alam kung kailan. Pero lahat na naghihintay, na nagpapatuloy na magpupurik sa ating Panginoon, sabi ng verse 4, they will walk with me, dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. Whoever has ear, let them hear what the Spirit says to the churches. And last verse in Hebrews 6:12, we do not want you to become lazy, to become complacent, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Tingnan niyo po, yung mga heroes of faith, hindi nila nakita yung pangako. Hindi nila nasaksiyan yung kamatayan ng Panginoon sa krus. Pero hindi sila huminto in serving God. At nung sila'y kinuha ng Panginoon, nakita nila yung katotohanan ng kanilang paglilingkod. That is the same thing with us tonight, today. Wag po tayong panghinaan ng loob. Every time we come in this church, tingnan po natin ano yung para sa akin dito. Kunin natin yung para sa atin. Para pag-uwi natin, hindi tayo empty-handed. Dahil ang Panginoon nagpapala sa kanyang mga salita. And whenever we follow Him, hindi tayo mawawalan. Because our God is the one who creates the heavens and the earth. He knows our weaknesses. He knows us. At alam niya kung paano na tayo encourage. Hallelujah. So never be spiritually complacent. Always serve the Lord enthusiastically with love, with excitement, with full of spirit, with all our heart, worship and love the Lord. Hallelujah.